hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tensyon at kirian sumiklab sa sapilitang pagde-takeover ng isang grupo sa IT provider ng LTO. Warehouse sa Tondo, Maynila. Nasunog! Ilang lugar sa Quezon City, 16 na oras mawawalan ng tubig! Mga residente, kanya-kanya ng igib. Aktual na pagdadakaw ng Martilyo Gang. Huli sa CCTV. Isa sa mga suspect, arestado. Pamilya sa Quezon City, na biktima ng akyat bahay gang. Pati kotse, tinangay. Dating Vice President at HUDCC Chairman Noli De Castro, ginisa ng mga senador kung bakit nakautang ng 5 bilyong piso ang Globe Asiatic sa Pag-ibig Fund. Sa unang pagkakataon, Philippine Football Team pasok sa semifinals ng ASEAN Football Federation Cup. Susunod na laban sa Pilipinas dapat, pero hindi umano sinuportahan ng mga kinauukulan. Pangulong Aquino, napasabak sa Pinoy henyo sa Christmas party sa Malacanang. Umano'y nagbabangga ang Communications Group. Binigyan ng Asot Pusa Award. At kontrobersyal na prenuptial video ni Maggie Wilson at kanyang mapapangasawa. Usap-usapan sa internet. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Sunog na naman po mga kapuso. Mahigit 2 linggo bago magpasko. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, wala pang 1 oras. Naabo ang isang bodega sa Tondo sa Maynila. Laking takot din ng mga residente sa paligid, lalo pat may mga narinig pa raw silang pagsabog sa kasagsagan ng sunog. Nandoon po live si Michael Pahati. Michael. Mike, ito nga, sa bilis ng pagkalat ng apoy, kalahating oras lamang itinagal bago tuloy ang nilamon ng apoy ang warehouse na ito sa Boriones, Tondo. Mag-aalas 2 ng hapon ang ginalantang ang residente ng Juan Luna Street sa Moriones, Tondo nang maglagablab ang warehouse na ito na pag-aari ng Brian Trucking. 2 palapag ang gusali na ginagamit bilang warehouse ng forwarding company. Bahagyang nagkagulo ang residente sa takot na baka madamay mga bahay sa paligid. Nabahala pa mga bumbero dahil bukod sa apoy, may mga pagsabog din daw silang nasaksihan. Unang dating namin talagang napakalaki ng apoy dun sa gitna. Tapos biglang may 2 o 3 pagsabog na naganap. Saka biglang kumalat agad ang apoy. Umabot ng 4th alarm ang sunog. Nakontrol lamang dakong alas 2:30. Alas 4 ng hapon, tuloy ang naideklarang fire out ang sunog. Ayon sa katiwala ng bodega, mabilis ang mga pangyayari. Nandito ako sa bahay, nakita ko dyan sa may gilid namin na bahay din. May umusok, nilapitan ko, tinignan ko, biglang may lumabas na apoy eh. Binuhusan namin ng tubig, kaya lang hindi na namin kinaya. Kaya yun, lumaki yung sunog. Itinanggi ng katiwala na may mga nakaimbak na maputok o anumang bagay na maaaring magdulot ng pagsabog. Sa lakas at bilis ng pagkalat ng apoy, isang bumbero pa nga ang bahagyang nasugatan sa braso at nagtamo ng first-degree burn na umunoy nagmula sa isang pagsabog na kanilang narinig. Patuloy ang investigasyon sa tunay na pinagmula ng sunog. Bagamat mabilis nga at malakas ang apoy na tumupok sa warehouse na ito, nakatulong ang magkabilang firewall ng mga gusali sa pagitan ng warehouse at napigilan ang pagkalat ng apoy sa iba pang mga kabahayan. Inibatahan din ng BFP at ang PNP ang may-ari ng warehouse na kasalukuyan raw ay nasa probinsya para matiyak kung ano talaga ang nilalaman ng bodega
Kabilang na dito kung merong lamang maaring paputok ang warehouse na ito. Mike? Michael, lilinawin ko lang, ang nasunog ay yun lamang bodega at walang nadamay na sa paligid ng bodegang yan, Michael? Mabuti nga, Mike, kasi ito, may firewall yung magkabilang building na naka-sandwich itong bodegang ito. Kaya na-confine lang dun sa area yon ang sunog. Mike? Maraming salamat, Michael Pahatin. Sumiklab naman ang tensyon sa compound ng Land Transportation Office nang tangkaing kubkubi ng isang grupo ng mga gwardya ang gusali ng IT provider ng naturang ahensya. Ayon sa mga sumugod, pinadala sila ng bagong pamunuan ng kumpanya. Nakatutok si Rida Reyes. Pumagitna ng Land Transportation Office sa tensyon sumiklab sa loob ng gusali ng Stradcom sa LTO compound sa Quezon City. Ang Stradcom ang tumatayong IT provider ng LTO. Sila ang nag-ooperate ng lahat ng website at database ng ahensya. Halos kalahating araw rin tumagal ang tensyon at nagkulong ang grupo ng mga security guard na nagsasabing sila raw ang totoong naka-duty sa gusali. Nagpipilit silang pumasok, yun lang po. Tapos namalo po sila, may dala po silang mga pampalo. Pero di naging madali para sa mga taga-LTO na makapasok. Nagkagirian, nagkapaluan at nagkasakitan sa pagitan ng mga nagbabantay na gwardya ng gusali at mga sumugod na gwardya. Ayon sa mga sumugod na gwardya, galing daw ang uto sa grupo ni Bonifacio Zumbilya na umano'y bagong tagapamahala ng Stradcom. Kinontra ito ng kampo ng kasalukuyang namamahal Stradcom na nakapangalan kay Cesar Cambao bilang President and CEO nito. Wala raw basihan ang takeover. Ano ang legal basis ninyo? Ano ang legal na papeles para patunayan nyo na kayo talaga ang dapat na mag-take over sa Stradcom Corporation? Wala po silang na-produce na kahit na isang dokumento na nagpapatunay na sila ay may karapatan na mamuno sa Stradcom Corporation. Sa closed-door meeting, nagpakita raw ang grupo ni Zumbilya sa LTO ng mga dokumento na magpapatunay na sila raw ang may kontrol sa Stradcom. Ang LTO, piniling huwag nang manghimasok sa tinawag nilang internal problem ng kumpanya. Pero dahil sa pangambang maapektuhan ang buong operasyon ng ahensya, nagdesisyon ng itong pansamantalang i-take over ang kontrol sa kumpanya. The LTO is not included with the disputes. It is an intra-corporate disputes among them. So wag po kayong mag-alala. Ang aming tanggapan ay nakandang ipagpatuloy ang aming pagsiservisyo sa bayan sa mga nagpaparehistro at kumukuha ng lisensya. Magtatanghali, nagdesisyon na ang mga tauhan ng QCPD Station 10 na pasukin ang tinake-over na gusali. Sa puntong ito, hindi na umangal pa ang mga gwardya at kusang loob ng sumuko sa otoridad. Sa Camp Karingal dinala ang mga naaresto para sa umailalim sa investigasyon. Pagkasan ko siya ng alarming scandal yung unang pumasok dyan. Then kung walang papeles yung mga baril nila, di kakasan ko sila ng illegal possession of firearms. Bago mag-aalas 3 ng hapon, bumalik na sa normalang operasyon sa loob ng gusali ng Stradcom. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Samantala, dinala sa Kampo Karingal ang 32 security guard na kububkob sa gusali ng Stradcom sa loob ng compound ng LTO kaninang umaga. Ininspeksyon ang lisensya ng mga gwardya. Lehitimo naman daw ang mga yon. Pinanindigan ng abogado ng mga gwardya na sila ang nakatalaga sa Stradcom. Ipinakita niya ang isang kontrata na umano'y patunay na sila nga ang dapat na naka-duty roon. Makikipag-usap na rin daw sila sa pamunuan ng Stradcom. Kung kailan mataas ang banta ng sunog ngayong magpapasko at saka naman mawawalan ng tubig sa ilang lugar. 12 barangay sa Quezon City ang mawawalan ng supply ng tubig simula bukas ng gabi hanggang Sabado ng hapon. Nakatutok si Cara David. 2 araw nang walang tubig sa Daquila Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ilang araw nang bumibili ng tubig ang mga residente dito, 30 pesos kada drum. Ano po tubig inumin nila? Mineral po. Isang ganito, 30 pesos. 30 pesos. Ito yung pang-inom ninyo? Mineral po. Pero ang kanilang pagpipila balde mukhang matatagalan pa. Kasama kasi ang Barangay Batasan Hills sa 12 barangay sa Quezon City na siniserbisyohan ng Maynilad na mawawalan ng tubig alas 10 bukas ng gabi hanggang alas 2 ng hapon sa Sabado.
May ginagawa raw kasi silang tubo at valve sa Commonwealth at Regalado Avenue. Apektado rin ang water interruption ng Freedom Park sa Batasan Hills. Pero dito, kampante ang mga residente. Pag walang Maynilad, ito yung nagsusuporta, ma'am, ng water dito. 2002 itinayo ang deep well. Nagsawa na raw sila sa palagiang kawalan ng tubig kaya nagkusa na lang ang ilang residente. Si Mang Luis, bagamat hindi nakapagtapos ng high school, ang nagdisenyo ng mekanismo na gawa lang sa mga bakal mula sa junk shop at motor ng gilingan ng palay. Sa loob ng 8 taon, may tubig man o wala sa kanilang gripo, laging may posong aasahan. Malaking tulong po sa barangay namin to kasi nung wala pa kaming tubig dito, wala pang nawasa. Ito po talaga hinihigiban yan, yung galing ng puso. Halos pinag-aawayan po rito yung tubig noon. Puspusa naman ang pag-iimbak ng tubig ng mga taga-barangay Holy Spirit. Si Mang Jansen, 9 na drum ng tubig ang iniimbak araw-araw. Ay, hindi po pwede umasa sa gripo. Kasi po? Kaya hindi natin sigurado yung tubig eh. Para sa karagdagang impormasyon sa water interruption, maaaring tumawag sa Maynilad Hotline 1626. Cara David, Nakatutok, 24 oras.